Nasa 12 pamilyang nawala ng bahay dahil sa sunog sa Pandacan, Maynila. Isang residente nakuryente pa sa kasagsagan ng sunog. May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, sa ngayon ay nanunuluyan o pansamantalang nanunuluyan ang mga residenteng nasunugan sa Barangay Hall ng Barangay 836 dito sa Pandacan sa lungsod ng Maynila. Lumagablab ang apoy sa bahaging ito ng Jesus Street sa Pandacan, Maynila pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Halos walang epekto ang mga tubig na isinasaboy ng mga residente mula sa kanilang mga timba. Ang mag-ina na muntik nang matrap sa nasusunog nilang bahay, nagulat na lang daw sa laki ng apoy. Hindi na po alam kung gaano katagal yun pero sobrang tagal po kasi hindi nga po namin alam kung mabubuhay pa kami doon sa loob eh. Pagdating namin sa sunog, nagmaneuver po ako sa likod ng sunog, doon sa mga likod na bahay. At sakto po, pagdating ko po sa kanila, pababa sila. Na-notice ko po na disoriented sila, kaya green up ko po agad sila. Tapos inassist ko po at binigay ko po dito sa relatives nila. Sa kasagsagan ng sunog, isang residente raw ang nakuryente. Umpisa pa lang, inabutan namin, medyo malakas na May isang kaninang lumabas na tao. Paglabas niya ng pinto, nakuryente. Nung nakuryente siya, nakita namin bumagsak, nangingisay na. Buti naglakas ng loob yung dalawa kong kasama na rumisponde. Inatak siya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 12 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Ang affected po na mga kabayan ay nasa 5 hanggang 6 po. Ang estimated damages po natin, sir, ay nasa 572,000 more or less. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog bago tuluyang naapula mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng Manila Department of Social Welfare o MDSW, umakyat na sa halos 70 individual o katumbas ng 15 pamilya ang nasunugan. Nakausap din natin yung sinasabi o yung residente na nakuryente kanina. Siya si Rolando Alboroto, 40 years old. Ang binabanggit niya, gusto niyang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang sinapit. Ang binabanggit niya dito ay pagtakbo niya, bigla na lang siyang nabagsakan ng kable ng mga kuryente, kaya siya nakuryente. Sa ngayon ay nagpapagaling siya dito sa mismong Barangay Hall ng Barangay 836. Ito ang unang balita mula dito sa Pandacan. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.